Magandang araw sa inyong lahat. Pag-aralan natin ang pagsusuri ng mga pangyayari tungo sa paghatol at pagmamatubid. Ito ay module sa Filipino 9 mula sa Pivot 4A Learners Material, unang markahan para sa unang linggo, matatagpuan sa pahina 6 hanggang 9. Narito ang layunin ng ating aralin. Sa ika-21 siglo, mahalaga na tayo ay maging mga mapanuri sa mga pangyayari na ating nakikita, naririnig, at nababasa. Sa ating pagiging mabuting manunuri, nakapagbibigay tayo ng mabuti at tamang paghahatol at pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa mga akda. Ang ating unang layunin, masuri ang mga pangyayari at mga kaugnayan nito sa kasalukuyang lipunan, Asyano batay sa napakaginggang akda. Ikalawa, makabuo ng sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Ngayon, magbahaginan tayo para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Narito ang ating gawain. Ang mundo ay nakakaharap sa malaking krisis sa kalusugan at ekonomiya dahil sa COVID-19. Pag-aralan natin ang larawan sa ibaba. Ano-anong saloobin ang iyong naiisip at nadarama mula sa larawang ito? Sagutan ang gawain sa inyong kwaderno. Narito ang larawan. Maaari niyo nang simulan ang pagsasagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang oras, ilang minuto, ilang segundo. Ayan, tapos na ang inyong pagsasagot. Ngayon, alamin natin ang nasa larawan. Ano kaya ang nakikita niyo sa larawan? Mahusay. Iyan ang ating mga frontliners, mga nurses, mga doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. At sila ay humaharap ngayon sa napakalaking pagsubok. At sa tulong natin, paano tayo makakatulong para maibsan ang sakit na kumakalat sa ating mundo? Maaari niyo nang isagot ang inyong kasagutan at isulat ito sa inyong kwaderno. Yan. Kaugnay sa larawan na nauna, magkaroon tayo ng larawang suri para sa pagkatuto bilang 2. Gamit ang larawan sa gawain sa pagkatuto bilang 1, sagutan ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Narito ang unang katanungan. Una, anong pangyayari ang pwede mong maihambing sa sinasabi ng larawan? Ikalawa, anong mensaheng nakapaloob sa larawan? Ikatlo, ano-ano ang maaaring sanhi at bunga ng mensaheng nakapaloob sa larawan? Ika-4, sa tingin mo, paano mapipigilan ang mga pangyayaring nakapaloob sa mensahe ng larawan? At ika-5, sa iyong palagay, ano-ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang masolusyonan ang mga pangyayaring nakapaloob sa larawan? Siguro, para sa aking palagay, bilang isang mag-aaral ay iwasan nating lumabas ng ating tahanan, manatili tayo sa ating tahanan. Magsuot lagi ng face mask at saka face shield, mag-alcohol sa mga ating nahahawakang bagay para tayo makatulong sa ating mga frontliners. Yan, nasagutan nyo na ang mga gabay na tanong. Dadako tayo sa pagsusuri ng mga pangyayari. Ang pagsusuri ng mga pangyayari ay isa sa mahalagang hakbang sa pagiging matalino at mapanuring tao. Ang pagiging mapanuri ay isang mahalagang katangiang dapat nating taglayin upang tayo ay makapagbigay ng tamang impormasyon at detalye tungkol sa isang paksa, issue o aralin. Kaya napakahalaga nating maging mapanuri at suriin ang mga pangyayari.
dumako tayo sa kasabay ng pagsusuri, nandyan ang tamang paghahatol at pagmamatuwid. Paano ba tayo humuhusga? Ang paghahatol at pagmamatuwid ay isang paraan upang maipamalas natin ang ating mga nalalaman tungkol sa isang issue, paksa, o usapin. Mas nagiging makabuluhan at tama ang mga pagpapasya, paghatol o pagmamatuwid sa tuwing tayo ay nakakapagsuri ng tama sa mga pangyayari sa ating paligid. Kinakailangan ng paliwanagan ng isipan at tamang pagtitimbang sa bawat panig o anggulo ng paksa o issue upang maging patas sa anumang paghatol sa mga paksang pinag-uusapan. Pamilyar ba kayo dun sa nangyaring paghahatol at pagmamatuwid sa interview ng isang aktres na si Toni Gonzaga, aktres at blogger na si Toni Gonzaga, kay Senator Bongbong Marcos? Marami ang bumatiko sa kanya, sa kanyang paghatol. Pero marami din ang sumang-ayon sa kanyang paghatol dahil bilang pagpapasya ay naging patas ba siya sa kanyang paghatol sa mga paksang pinag-uusapan? Maaaring niyong sagutin ito sa inyong kwaderno. Mahalaga ang bawat aspeto at panig ng issue ay masuri upang maging angkop ang pagiging resulta ng pagsuri at paghatol. Mahalaga ring maunawaan na sa bawat paghatol ay kailangang magkaroon ng pagtutuwid na angkop sa mga umiiral na batas at paniniwalang kultural at pangrelihiyon. Dahil unang-una, kapag magkaibang relihiyon ng dalawang nag-uusap, magkakaroon sila ng magkaibang paghatol at pagmamatuwid. Dahil dapat din nating isalang-alang ang pangrelihiyon at pangkultural. Naunawaan ba? Okay, ngayon, basahin at unawain ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito ay may panamagatang panibagong paghihigpit, editorial ng Filipino Star ngayon, noong Agosto 4, 2020, alas 12 ng umaga. Matatagpuan ito sa inyong module, pahina 8. Balik sa Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ, ang Metro Manila ngayong araw na ito. Panibagong paghihigpit na naman ang ipatutupad para hindi na lumagana pa ng todo ang COVID-19 na ngayon ay nasa 106,330 na ang kaso. Ang pagsasailalim sa MECQ ay dahil na rin sa pakiusap ng health frontliners para magkaroon sila ng time out. Ang pagsasailalim sa MECQ ay inihahayag noong Linggo ng gabi ni Presidente Duterte. Tatagal ang MECQ hanggang Agosto 18. Bukod sa Metro Manila, nasa ilalim din ng MECQ ang Cavite, Laguna, Batangas at Bulacan. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, mag-i-issue muli ng quarantine pass ang mga barangay ng mga residente. Isang tao lamang ang papayagang lumabas ng bahay para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Magkakaroon din umano ng schedule ang pamimili para maiwasan ang pagdagsa ng tao sa palengke. Mahigpit umanong ipinatutupad ang social distancing at ang pagsuot ng face mask. Ang paghihigpit na ito ay hindi na gaanong mahirap sa mamamayan sapagkat napagdaanan na ito sa nakalipas na 4 na buwan. Sanay na ang mga tao rito. Ang kailangan lamang ay ang pagsunod ng iba pa na nanatiling pasaway dahil sa mahigpit na ipinagpatupad ng health protocol. Sana sa pagkakataong ito ay sumunod ang iba pa sa ipinag-uutos
para makamit na ang minipihing pagbabago ng COVID cases. Huwag na sanang abutin pa ng prediksyon ng UP experts na aabot pa sa sangkatutak ang dami ng COVID. Makikipagtulungan sana ang lahat at sumunod sa utos para matapos na ang problemang ito. Tulungan ang pamahalaan sa dinaranas na ito. Alam kong nakinig kayong mabuti, kaya para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, tanong ko, sagot mo. Unang tanong, ano ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ? Ikalawang tanong, ano ang tinutukoy na time out ng mga medical practitioner? Ikatlo, ano ang mga sistemang nakapaloob sa MECQ sa aspeto ng transportasyon, operasyon ng mga negosyo, at health protocol? Ika-4, ipaliwanag ang koneksyon ng usaping kwarantina sa mga prediksyon ng Universidad ng Pilipinas. Dumako tayo sa pinal na gawain. Ano sa tingin mo? Sumulat ng talata tungkol sa mga katanungan sa ibaba. Isulat ang mga talata ayon sa iyong kwaderno. Una, tama ba o mali ang isinagawang muling pagpapatupad ng paghigpit at kwarantina sa bansa tungkol sa isyu ng COVID-19? Ikalawa, sa iyong palagay, ano ang mga aspeto ng kwarantina ang dapat nang luwagan? Ikatlo, sa iyong pagsusuri, anong mga aspeto ng kwarantina ang dapat pang higpitan? Ika-4, bilang isang mag-aaral, ano-ano ang iyong maitutulong upang labanan ang COVID-19? O bilang isang mag-aaral, paano kayo makatutulong para malabanan ang COVID-19? Unang-una na, ay iwasan ang paglabas ng ating tahanan. Manatiling nasa loob ng tahanan, gumawa ng mga gawain, lalo na sa paaralan, tumulong sa magulang, at higit sa lahat, magsuot ng face mask, face shield, at laging maglagay ng alcohol sa bag or sa kamay. Yan. Ano sa tingin mo? Dako tayo sa gawain. Sumulat ng talata tungkol sa mga katanungan sa ibaba. Isulat ang mga talata sa iyong kwaderno. Opinion mo iyan? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Kumuha o gumupit ng isang balitang nakasulat sa wikang Filipino. Idikit sa iyong kwaderno. Tingnan ng isyu o paksang pinag-uusapan. Pagkatapos ay sumulat ng isang sanaysay na nakasentro sa pag-unawa sa isyu. Ibigay ang iyong paghatol sa isyong nabanggit kung ikaw ay sumasang-ayon o hindi. Isulat din ang mga gawaing pagtutuwid sa mga mali o masamang aspetong nakapaloob sa isyu. Kung wala na kayong magupit na balitang nakasulat sa dyaryo, ay maaari kayong kumuha sa internet. Pagkatapos saka ito idikit sa inyong kwaderno. Gawa na lang ng paraan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.